Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Isang araw po ng Thursday, Thursday morning po ngayon dito sa Winnipeg. Dalangin ng aking puso na kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Ang atin pong pag-aaral ngayong araw ay continuation po ng ating series on family and relationship. Ang topic po natin ngayong umaga ay the atmosphere of the home. Ayan, so naniniwala po tayo mga kapatid na malaking faktor sa buhay ng isang tao ang tahanan na kanyang kinalakihan. Naniniwala po ba tayo roon? Kung saan po tayo pinalaki, kung ano po yung pamilyang humubog sa atin, yung mga magulang na nag-aruga ay nakakaapekto ng malaki sa ating pamumuhay, sa ating pagtanda. Kaya sa umagang ito, tingnan natin how important it is the spiritual environment of the home. So, ang tanong na ating sasagutin, unang-una, how important is one's spiritual environment? Sabi po ng Matthew 12:35, sa Tagalog ko muna po babasahin. Ang sabi, mabuti ang sinasabi ng mabuting tao sapagkat puno ng kabutihan ang kaniyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao sapagkat puno ng kasamaan ang kaniyang puso. Sa wikang Ingles ang sabi, Matthew 12:35, a good man brings good things out of the good stored up in him, and an evil man brings evil things out of the evil stored up in him. Naturally, I'm not I will be discussing the natural man. Alam natin na sa Bible binabanggit that the natural man are evil by nature. Ang tao o natural men are evil by nature kasi po ipinanganak tayong may kasamaan. Taglay natin ang kasalanan, ang tawag po noon sa theology ay total depravity of man. Makasalanan tayo ng isinilang, sabi po ni Jeremiah, ang puso ay deceitful at mapandaya. Makikita po natin ito sa kalikasan ng bawat tao. Pero alam niyo po ba na ang kabutihan, the natural goodness in man, yung pwedeng, tawag doon, ay mamuhay ng nasanay sa mga bagay na kabutihan. But yung paggawa ng mabuti ay hindi garantiya nang ito ay makapagbibigay ng kaligtasan. Because as far as the scripture is concerned, ang sabi nga po, hindi naman tayo sa pamamagitan ng ating mga gawa kaya naligtas. Kung hindi tayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya at awa ng Diyos. By nature, lahat tayo ay pupunta sa kapahamakan. Yun po ang katotohanan. Dahil po sa pagkakasala na ating namana, nalikas, sa ating pagkatao, lahat tayo mapapahamak. Pero sa habag ng Diyos, tayo po ay binigyan ng Diyos ng kanyang awa para sa kaligtasan. Kaya po merong maliligtas. Bagamat hindi tayo naniniwala doon sa idea ng universal salvation o universalism na dahil namatay si Kristo sa krus, lahat ng tao ay maliligtas, hindi po yun totoo. Ang ating paniniwala sa teolohiya at sa doktrina ng kaligtasan, yun pong kamatayan ng Panginoong Hesukristo ay may pinatutungkulan. Ibig pong sabihin, may tiyak na mga tao na maliligtas because of the death of the Lord Jesus Christ. Pero hindi yun para sa lahat. Dahil alam naman natin, ang sabi ng Bible, maluwag ang daan patungo sa kapahamakan at maraming pupunta doon. Ibig sabihin, marami ang mapapahamak. Mas marami ang pupunta sa impyerno. At kung meron pong maliligtas, hindi po yun madami. Ang sabi, makipot ang daan patungo sa kaligtasan at konti lang ang siyang makasusumpong nito. So, ibig sabihin, the death of the Lord Jesus Christ, in essence, are not for all people. Are not for the many. No po? Kung hindi talagang doon sa mas hindi nakararami. So, kung atin pong titingnan, tiyak yon. The death of the Lord Jesus Christ
ay tinatawag nating effective o yung efficacious because sigurado ang kanyang pagliligtas at ang purpose ng kanyang kamatayan. Hindi po ito bahala na. Hindi po ito binigay ng Ama at sinabing, sige anak, mamatay ka sa krus ng Kalbaryo at bahala na kung may maliligtas o wala. At tingnan natin, kung may mananampalataya sa iyo, di ililigtas natin. Kung hindi mananampalataya, ay mapupunta sa kapahamakan. Hindi po ganon. Tiyak, sure, at may purpose na sigurado ang kamatayan ng Panginoon. At sinabi ng Ama, sinabi ng Panginoong Jesucristo, na parito siya para hanapin ang mga tupang ibinigay sa kanya ng Ama. So the purpose of Jesus' coming is for His bride. Noon at ngayon, maging sa ikalawang pagparito, may tiyak na ililigtas ang Panginoon. At salamat dahil sinabi naman sa John chapter 3 verse 16, ang sinumang sumampalataya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sino yung mga sasampalatayang yon? Yung mga sasampalataya, tiyak na tao yon, tiyak na bilang nun, tiyak na mga taong pinili ng Diyos para sa kanyang pagliligtas. And they will come to know the Lord because they will be given faith and they will be regenerated. Tiyak yun. At yun po mga kapatid, hindi natin alam kung ilan, hindi natin alam kung sino, pero ikaw alam mo, nakabilang ka doon kung dumating ka sa pagkakataong nakilala mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ibig sabihin nun, dinala ka ng Ama kay Jesus, isa ka sa pinili para sa kaligtasan. Pero may mga tao, kahit anong gawin, kahit anong mangyari, hindi nila masusumpungan si Jesus. They will deny Christ, they will deny the existence of Christ, they will deny the deity of Christ, they will deny everything about Christ. And alam natin kung sino sila. Sila yung hindi mananampalataya, ibig sabihin, sila'y hindi pinili sa kamatayan ng Panginoon, sa pagliligtas ng Panginoon, sa redemptive work ng Panginoon. So, nilatag ko po ang bagay na ito para ating makita ang isang katotohanan. Ang ating tatalakayin atmosphere of the home. Ibig bang sabihin yan, ang ating tahanan pwedeng venue para sa salvation. Dahil pwede naman na ang isang bata ay palakihin natin ng matuwid, palakihin natin ng mabuti, palakihin natin masunurin. At pag nagawa natin yon, maliligtas ang bata. Hindi po ganon ang pag-aaral na ito ngayong umaga. Nililinaw ko lang, inilalatag ko lang, baka ma-misinterpret ninyo na kung mapapalaki ko pala ang aking anak na masunurin, palasimba, at kilala si Jesus, guarantee na sila ay ligtas. Hindi. Kahit ano pong gawin natin mga kapatid, at the end of the day, ang nagliligtas ay Diyos lang. Pero, ang tanong ay ito, importante ba ang spiritual environment? How important is one's spiritual environment? Alam mo mga kapatid, people's behavior is affected by an environment. They will either be affected in a negative way or in a positive way. Naniniwala po ba kayo ron? People's behavior is affected by their environment. Kung ano yung kinalakihan mo, lugar na kinalagyan mo, yung mga bagay na kinasanayan mo, napakahirap nitong baguhin. And whether we admit it or not, people are affected by their environment. So, dalawang bagay yung epekto niyan. Yung epekto niyan, either good, positive, or bad, negative. Tama? Sabi nga ng Matthew, ulitin ko, mabuti ang sinasabi ng mabuting tao sapagkat puno ng kabutihan ng kanyang puso. If the things in his heart na kanyang na-acquire, na naka-apekto sa kanyang pagtanda, paglaki at pagmamature ay mabuti, tataglayin niya ang kabutihang ito. Pero ang sabi ng Matthew 12, masama ang sinasabi ng masamang tao sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso.
So para daw vessel yan eh. Ang bata raw parang vessel. Lagyan mo ng lagyan, kung ano ilalaman mo, ganun din ang kanyang ilalabas. Para daw computer lang yan eh. Garbage in, garbage out. Di po ba? So ngayon, ating titingnan. Gaano ka-importante ang spiritual environment? Alam niyo po, the spiritual atmosphere or environment can make a good man bad. Naniniwala po ba kayo ron? Yung isang mabuting tao, ilagay mo sa masamang environment, nahahawa siya. Lagi nating kasabihan yan eh, birds of a feather flock together. At ang isang example niyan, mga kapatid, walang iba kundi si Haring Solomon. I want to give you a verse or verses in the Bible. Ito po is sa 1 King chapter 11 verses 1 to 6. Aklat ng mga hari. Tingnan natin ang kasaysayan ng isang hari. Ang sabi po, umibig si Solomon sa maraming dayuhang babae. Bago po natin ituloy, gusto ko lang pong balikan natin sino ba si Solomon. Si Solomon, bago siya naging hari, siya po ay lumaki saan? Sa tahanan ng kanyang ama. Sino po ang kanyang tatay? Si David. Si David po ay man after God's own heart. Sino po ang magulang nitong si Solomon? Si David. At siya po, mga kapatid, ay tinanong ng Diyos kung ano ang gusto niya. Pinamili siya ng Diyos kung anong gusto niya. At si David, ang pinili niya ay wisdom. Pinili niya ang wisdom o ang kaalaman o ang karunungan. At ang sabi ng Diyos sa kanya, dahil ang pinili mo ay karunungan sa halip na kayamanan, sa halip na katanyagan, yung hindi mo pinili, bibigay ko rin sa iyo. So, ibig sabihin po, nagtaglay itong si Haring Solomon ng kakaibang karunungan. Yung mga reyna, hari ng ibang bansa ay tumutungo sa kanya para humingi ng payo. Napakagaling niyang naging hukom at hari sapagkat nakikita niya ang mga bagay na hindi nakikita ng iba when it comes to justice. Na ibibigay niya yung hatol sa mga dinudulog sa kanyang mga suliranin. At iyon po si Solomon, kaya naging mahusay siyang hari. Pero dumating sa panahon, dito po sa 1 King chapter 11, ang isang mabigat na sitwasyon. Tingnan po natin. Ang sabi, umibig si Solomon sa maraming dayuhang babae, bukod pa sa anak ni Faraon. Nag-asawa siya ng mga babaeng Moabita, Amonita, Edomita, Sidonio at Heteo. Ipinagbabawal ni Yahweh sa mga Israelita ang mag-asawa sa mga banyagang ito. Huwag kayong mag-aasawa sa mga lahing iyan sapagkat tiyak. So, kapag sinabing tiyak, ibig ba sabihin nun half ay pwede, half ay hindi? No! Kapag sinabing tiyak, sa English yan, surely or sure. Sabi po, sapagkat tiyak na ililigaw nila kayo at hihikayating sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Sabi ni Yahweh. Ngunit nahulog ang loob ni Solomon sa mga babaeng ito. Ang mga asawa niyang mula sa lipi ng mga hari ay 700. How many wives? 700. At ang kanya namang mga asawang lingkod ay 300. Ano ibig sabihin ng asawang lingkod? So yung royalty galing sa mga hari o prinsesa ay 700. Yung mga hindi noble, yung mga lingkod, mga alila, concubines ang tawag doon, 300. Ngayon, eto ang verse 4. Nang matanda na si Solomon, nahikayat siya ng mga ito na sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Tanong, nahikayat o hindi? Hindi naman nagsisinungaling ang Bible. Nahikayat siya ng kanyang mga asawa na sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi siya nanatiling tapat kay Yahweh. Hindi niya sinundan ang halimbawa ni David na kanyang ama.
sumamba si Solomon kay Astarte, ang diyosa ng mga Sidonyo, at kay Milcom, ang karumal-dumal na diyos ng mga Amonita. Gumawa nga ng kasamaan si Solomon laban kay Yahweh, at hindi niya sinundan ang halimbawa ng kanyang amang si David, na buong katapatang naglingkod kay Yahweh. Kung sasabihin ninyo, yung tatay naman yan, babaero din eh. Opo, si David po ay nagkasala. Si David po ay nangalo niya. Si David po ay pumatay at pinapatay niya si Uriah. Pero pagkatapos noon na siya'y sinaway, nung sinaway po siya ni Nathan, si David po ay nagsisi, nabagbag ang kanyang puso at ang hiling niya, Ama, Diyos ko, ibalik mo ang ligaya ng kaligtasan na meron ako. Simula noon, naging tapat na lingkod si David ng Diyos. Hindi po ito ginaya ng kanyang anak. Si Solomon ay naimpluwensyahan ng kanyang mga asawa na idinagdag niya sa kanyang tahanan. Look at the atmosphere and try to imagine the atmosphere of the house of Solomon. Imagine mong 700 na mga prinsesa yan. Hindi po yan mga pangkaraniwang babae. Mga prinsesa na pinagsisilbihan, mga prinsesa na mataas ang antas ng social life, mga prinsesa na may influence. Meron pong karakter. Aside pa doon sa 300 na mga concubines. At naniniwala po natin, hindi po mga walang aral ang mga prinsesa. Sila po'y aral, sila po'y matatalino, sila po'y nasa alta ng sosyedad, at siyempre, itong mga to may kanya-kanyang kapangyarihang mang-influence. Marahil hindi nila na-influensyahan si Solomon sa larangan ng politika, hindi nila na-impluwensyahan si Solomon sa larangan ng pamamahala ng bansa, pero naka-impluwensya po sila kay Solomon sa diwa ng pagsamba. Sa espiritual na impluwensyahan sila. At dahil po dito ang sabi, si Solomon ay nahikayat na sumamba sa Diyos-Diyosan, tinalikuran ni Solomon ang kanyang pananampalataya. Kaya dito makikita natin ganun kaimportansya yung atmosphere ng tahanan. Kaya mga magulang, importante sa atin kung ano mga ipinapasok natin sa loob ng ating bahay. Huwag ninyong sabihin na, hindi, matatalino na mga anak namin. Hindi na sila maiimpluwensyahan ng mga bagay na yan. Mga kapatid, baka nakakalimutan nyo na si Solomon ang pinakamatalinong tao sa larangan ng mundo. Pero sa kabila nito, nahikayat siya na sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya tayo man, bilang mga mananampalataya, ay kaiingat. Dapat tayong magpakaingat sa pagsasaayos ng atmosphere ng ating mga tahanan. Paano natin pinapalaki ang ating mga anak? Anong mga bagay ang idinadagdag natin sa ating pamilya na pwedeng makaimpluwensya sa kanilang karakter, sa kanilang pamumuhay, at sa kanilang pananampalataya? Si Solomon, pinapasok ang maraming mga impluwensyang ito na bago ang atmosphere ng kanyang sambahayan. Na bago ang atmosphere ng kanyang pamilya at ng kanyang kaharian, pati na ng kanyang personal na buhay. Kaya mga kapatid, etong second question. How important is environment in the natural realm? In the natural realm, labas muna tayo sa spiritual. Dito muna sa natural realm, sa mundong ating ginagalawan. Gaano kahalaga ang environment? Alam niyo po, ang Canada, isa sa pinaka maingay ngayon in terms of global warming, yung mga maingat na dapat gumamit ng mga fossil fuel, napakalaki ng pondong ginagasta ng gobyerno ng Canada para sa mga global warming o yung conservation ng mundo.
Kaya nga po, lahat ginagawa ng Canada eh. To the point na maging yung oil, yung oil na kung saan natural resources na pwedeng hukayin ng Canada at pagmula ng yaman at gamitin para sa ekonomiya, pinipigil nga ng Canada eh. Bakit? Kasi nga po, yung oil ng Canada ay galing sa sand. Hindi po ito katulad ng oil doon sa Middle East na hinuhukay lang at ito ay umaangat na sa lupa, kinukuha na at nire-refine na. No? Pero yung oil dito sa Canada kakaiba kasi ito ay nakadikit sa buhangin, hinuhugasan muna ng tubig yon sa ilalim, pagkatapos saka sisipsipin yung langis na makukuha ng tubig, kasi di ba frozen, malamig, nakasama sa buhangin yung oil. Ito lang po yung alam kong proseso. Binubugahan ng tubig na mainit yung buhangin, pagkatapos hihiwalay ngayon yung langis, saka ngayon sisipsipin yung langis na may halong tubig. Imagine ninyo ang paghihiwalay ng tubig sa langis at yung pag-refine pa ng langis na yon. So, anyway, masalimuot na masyado yon. Pero ang Canada, hanggat maaari, ayaw na nilang gawin yun. Kaya po marami po rito, regulated na regulated, maging ang kayamanang pwedeng kunin sa langis. Dahil nakakaapekto ito ng malaki sa environment. At ang Canada maingat sa ganon. Samantalang yung ibang bansa, wala namang pakundangan tungkol sa pagsalanta sa kalikasan at pagsalanta at paggamit ng mga fossil fuel. Paggamit pa ng coal, paggamit ng mga noon pa man, pinagbabawal na yung paggamit ng uling dahil nga po nakaka-cause ng global warming na nagiging daan ng pagkasira ng atin pong kalikasan. So ngayon ang tanong, how important is environment in the natural realm? Tingnan natin on the negative side. On the negative side, if the environment is filled with pollution, it will negatively affect the life of the people. So hindi lang po tao, una, plant life will be sickly and spotted. Imagine ninyo, kapag puno ng pollution, yung halaman, yung mga puno, yung natural resources, natural life, hindi po yan magiging maayos. Building will be dingy in appearance and human performance will be diminished. If the environment is filled with pollution, things will be negatively affected. In fact, meron pong isang kwento nung Olympics daw noong 1968 na ginanap sa Mexico. Sabi po dyan, when Olympic Games were held in Mexico in 1968 and in Los Angeles noong 1984, ang sabi ng media, they did not expect many world records to be met or set because of the air pollution in those cities. Some of the worst in the world. 1968 yan mga kapatid. Sabi nila noon, kaya maraming mga world record ang hindi na break sa Olympics na yan dahil sa tindi ng polusyon sa Mexico. At ganun din daw ang nangyari sa Los Angeles noong 1984. Yun pong pollution nakakaapekto sa performance ng tao. Di po ba? Kapag polluted yung hangin, di ka makahinga. Nagiging cause yan ng hika, ng emphysema. At yung mga problema sa baga. Pero pumunta ka dun sa mga lugar. Ako, sorry po mga kapatid hindi ko naman po sinasabi ito dahil ang Pilipinas ay polluted. Pero maniwala man ho kayo o hindi, yung anak ko pong si Yenyen at saka po ako, nung nasa Philippines po kami, talaga pong napakatindi ng aming allergic rhinitis. Hindi po talaga natatapos yung buwan na hindi ako merong problema sa ilong. Hindi na po ako nagpawala nung, yung Vicks na inhaler. Hindi ako makahinga pag wala yun. Lagi na po akong merong allergic rhinitis. Ganon din po yung panganay ko. May sugat na nga po yung ilalim ng kanyang ilong. Kagaganon because of allergic rhinitis. Pero pagdating namin dito sa Canada, nawala po yung sakit na yon. Hindi na po ako
inuubo ng malimit, hindi na po ako nahihirapang huminga, ganun din po ang aking panganay na anak. The environment that we have ay nagiging malaking epekto sa ating pamumuhay. Naturally. So, yun po yung negative side. No po? If the environment is filled with disorder, it will tend to disorder. Naniniwala po ba kayo dyan? Kung ang environment ay puno ng pollution, negatively makakaapekto ito. Kung ang environment ay magulo, itong kaguluhang ito nakakaapekto. Naniniwala po ba kayo doon? If the environment is filled with disorder, it will tend to disorder. Naka-attend na ba kayo ng rock concerts? The environment can change people's behavior. Otherwise, normal young people had been known to trample one another to death in the frenzied environment. Nakakita na ho ba kayo ng mga nag-stampede na pagyapakan ng mga tao na matay dahil sa concert? Nakakita na ho ba kayo ng mga taong nasugatan noong si Willie Revillame ay nag-announce sa buong Pilipinas na magpapamigay ng kung ano-anong mga papremyo sa Wawawin na ginanap sa isang stadium na nagkaroon ng stampede? Ang dami pong nagkamatay-matay ng mga tao doon. Nagkagulo. So kapag may kaguluhan ng isang lugar, nakakaapekto ito. It will be a disorder also. Tama po? Yung bar, another drinking establishment, it can perpetuate negative behavior in those who frequent them. Kung mabuti po ito mga kapatid, sigurado po lahat ng magulang sasabihin, anak, pumunta ka sa bar kasi mabuti ron. Anak, pumunta ka sa mga drinking establishment kasi maayos doon. Pero wala po ako narinig na magulang na nagpayo sa kanyang anak ng ganon. Ang mga magulang sinasabi sa mga kabinataan at kadalagahan, iwasan nyo yan. Wala kayong mabuting makukuha dyan. Tama po ba mga kapatid? Ikaw ba nag-encourage sa anak mong binata, dalaga na pumunta sa bar or drinking session? No, why? Because we believe that those things can perpetuate negative behavior. Hindi natin gustong masanay sila na pumupunta roon at masanay na naglalagi sa mga bagay na yon. Ganon din ng nightclubs. The nightclub environment can cause otherwise moral and conservative people to throw off restraint and become immoral in their behavior. Yung bar and drinking establishment, inuman, lasingan, yung nightclubs, ano naman yon? Ito naman yung merong mga sexual innuendo o may mga binebentang sexual things. Di po ba? Kung saan dyan ka kukuha ng panandaliang aliw. Pag nalulungkot, nightclubs. Tanong, meron bang magulang na sasabihin sa kanya, nagbibinatang anak, anak, punta ka doon, nalulungkot ka, mag-nightclub ka. Pumunta ka sa nightclub. O yung asawang babae, sasabihin sa kanyang asawang lalaki, ay nako honey, stress ka na, mag-nightclub ka. Walang ganon. Kasi alam natin, ang environment na ito ay nag-e-engganyo ng hindi mabuting bagay kung hindi ng makasasama. Tama? Ano pa? People who live in an atmosphere of fear will have great fears. Yung taong nasanay sa isang atmosphere na puno ng takot ay laging matatakot. An environment of disorders produces disorders. Sometimes you have to clean up the disorder if you are going to get anything done. Tama? Ewan ko mga kapatid, nakakapagtrabaho ba kayo pag marumi, disarray, or hindi properly in order yung inyong working environment? Kayo mga kumpanya ngayon, nagpapa 5S, nagli-lean manufacturing. I don't know kung naiintindihan yung mga sinasabi ko. So ito po yung mga proseso sa manufacturer o sa workplace,
na ini-implement para maging nasa order ang lahat ng bagay. Because an environment of disorder produces disorder. Yan ang realidad. Yan ang negative side ng tinatawag nating epekto ng environment sa natural realm. Amen? Now, let us look on the positive side naman. On the positive side, if the environment is guarded, controlled, it can be a very positive effect. Tama po ba mga kapatid? Kanina, yung mga negative environment na binanggit natin, nakaka-apekto negatively. Pero kung ang environment ay guarded, controlled, nakaka-apekto ito sa mabuti. Have you heard of the concept of the greenhouse? The greenhouse is that of a controlling environment factors that go to the production of plants. Di ba yung mga halaman na pinalaki mo, itinanim sa greenhouse, ay mas may positibong epekto. In the greenhouse, these plants are not subject to chance. When the external factors are properly controlled, you get the best positive result. Ano nakokontrol ng greenhouse? Una, temperature. Hindi masyadong mainit, hindi masyadong malamig. Control ang temperature, controlled ang temperature sa greenhouse, kaya yung halaman, kung anong kailangan niyang temperatura, iyon ang naibibigay sa kanya. At siya'y malaya pa rin saan? Sa mga external factor like bagyo, lindol, bagyo, baha, at kung ano-ano pa. Kaya yung greenhouse, a perfect environment, guarded and controlled, suited para sa mga halaman. Ano nagiging epekto nito? You will get the best positive result. Greenhouse plant tend to grow more quickly. Greenhouse plant tend to be stronger and healthier. Greenhouse plant tend to bring forth more fruits. Greenhouse plants can bear fruit in all seasons. And greenhouse plants do extremely well when transplanted outside of the greenhouse. Naniniwala po ba tayo dyan mga kapatid? Yung mga ipinunla sa greenhouse, pag inilipat na po kahit sa outside, they do well. Namumunga ng marami. Dito po sa Canada, kung maniwala man ho kayo o hindi, dito po sa Canada, napakaiksi ng aming summer. Napakaiksi. Nagtatanim po kami ng June, July, August, September. The most, September. Pero nakakatanim po kami rito ng patola, upo, nakakatanim kami ng sitaw, harabilya, at kung ano-ano pa. Napabubunga po, napalalaman ng patatas, carrots, broccoli, na itatanim po sa maiksing panahon na yon. Magtatanim po, usually first week ng June, taniman na po yun planting season. Pero saan galing ang itinanim? Most of the time, ipinupunla na po bago pa yung taniman. Nagpupunla na po ng month ng May, itatanim yun ng June. So yung 1 month na yon ng pagpupunla, nasa greenhouse yon. Kaya kami, hindi na po kami nagpupunla, bumibili na lang po kami ng 6 na punlang kamatis, medyo ganyan na po kataas. Pag itinanim nyo, saglit lang, bulaklakan na yun, bunga na. Ganon din ang talong, okra, at kung ano-ano pa. So ito yung greenhouse effect. Maganda yung environment, maganda yung kanyang pinaglagyan, makakaapekto yun sa kanyang paglago at pagbubunga. Amen? So, if the environment is one of peace, the result is peace. Ganito sa bahay. Kung ang pamilya, ang tahanan ay may kapayapaan, magre-resulta ito ng kapayapaan. Just like the greenhouse. Tama po ba mga kapatid? In some work with plants, they have shown that the kind of music that is played in a greenhouse can affect the way plants grow.
Kaya yung mga nagtatanim ng halaman, yung mga plantita, yung mga greenhouse, may music silang mahina eh. Dahil nakakatulong din daw yun sa halaman. I don't know kung ito'y totoo, pero ayon po sa mga pag-aaral, kapag meron daw music na ipine-play sa greenhouse, nakaka-apekto sa growth ng halaman. Ganon din sa mga baboy at mga manok. Kaya ina-encourage, alam niyo po mga kapatid, no? Makinig po kayo. Alam niyo po ba yung double yolk? No? Yung dalawang yolk sa itlog. Wala pong magmamanok na gusto na double yolk ang iiitlog ng kanyang manok. Bakit? Kasi ang realidad, ito, totoo. Ito po yung karanasan ko at alam ko po ito. At yung pong manok na nag-itlog ng dalawa ang yolk, kinabukasan, hindi siya iitlog. No po? Bakit? Kasi supposedly, yung dalawang yolk na yun ay dalawang itlog. Nagdikit lang po siya sa isang cell, o shell, rather. No? Yung pong dalawang yolk, nagsama po sa isang shell. Bakit nangyayari yon? Ang sabi po nila, sabi ng mga nasa poultry business, kapag ang manok nagugulat, yon ang tendency na magkaroon ng double yolk. Para maiwasan ng double yolk, ang ginagawa po, kailangan ng manok masanay na hindi magulat. Kasi pag lagi nagugulat ang manok, nagdidikit nga yun, lalabas ang dalawang yolk. Yung double yolk, parang saging yan. Di ba yung saging na kambal? Pag bumili ka ng saging na kambal, isa lang ang bilang nun. Hindi na pa pwede. Hindi ka na pwede bumili ng saging. Di ba pag 4 piraso, no? Isa lang ang bilang ng kambal pag binibilang. Kasi ngayon, hindi na yata per piraso ang bilangan ng saging. Per kilo na, ano po. Pero nung araw, ganon. Pag bibili ka ng saging, yung kambal na saging, bilang yon na isa. Ganon din ang itlog. Yung double yolk ay hindi kasing mahal ng dalawa. Halimbawa, kung ang isang itlog, magkano ba isang itlog ngayon? 5 piso. So sa halip na 10 piso ngayon, mabibenta ang dalawa, yung double yolk, mabibenta lang ng mga 7 pesos siguro. Lugi ka. Samantalang kung naghiwalay yon, mas malaki ang profit. Kaya ayaw ng mga poultry business na double yolk. Pero yung mga double yolk, hindi yun sinadya. Yun ay aksidente. Because nagulat ang manok. Kaya sa mga poultry, nagpe-play sila ng music. Sinasanay nila ang manok na may naririnig na music, merong natunog, merong maingay, hindi sila nagugulat. In the same way, ganun din daw sa mga piggery. Opo? They play, playing mellow music is to be preferred over loud, chaotic music. The same principle has been demonstrated in factories, sa shopping malls, and even farm animals. No? Dito po sa Canada, pumunta kayo sa shopping mall, napakatahimik. Ibang-iba po, nung ako po ay nasa Pilipinas, yung SM, di po ba? Bawat store may tugtog eh. Iba tugtog dito sa store na to, iba tugtog, bawat ikot mo, iba-iba tugtog. Pag pinagsama-sama mo yung tugtog, ang ingay na. Pero dito po sa Canada, isa lang ang pinanggagalingan ng music. Buong mall, isa lang ang tugtog. Mahinang-mahina lang na nagseset ng mood ng tao to be at peace. Para makapag-shopping ng mas marami. Ganun yata yun. So mga minamahal na mga kapatid, the environment of peace will result in peace. Kaya napakahalaga sa mga magulang na tayo magseset ng tone ng environment ng ating pamilya. If you want to be peaceful in your family, then create an environment of peace. Tama po ba? Now, what are the things, listen to me, what are the things that affect the environment of the home? Anong mga bagay ang nakakaapekto sa environment ng iyong bahay? Mga kapatid, the same principle of environment that is seen in the natural realm is seen in the home.
What is the atmosphere of your home? Is it one that is controlled, kagaya ng greenhouse? Is it one that is producing kingdom fruit or peace, righteousness, and joy of the Holy Spirit? Or is it oppressive? Is it chaotic? Marami pong mga faktor ang pwedeng bumago ng environment ng ating bahay. Tanong, anong mga pinapapasok natin sa ating mga bahay para mag-harness tayo ng environment of peace? The fact is that your children up to the age of 18 will spend 65% of their time in their home environment. Yun ang realidad. Sabi ng pag-aaral, 65% ng buhay ng iyong anak from age 0 to 18 ay influence ng environment of their home. The environment of the home will have more effect on them than any other factor in their growth and development. Kaya nga mga kapatid, yung church, yung simbahan, ang liit lang ng environmental effect. Bakit? Ang simbahan, 1 oras lang eh. Tapos iisipin mo, makakaapekto ng malaki sa buhay ng anak mo ang espiritualidad, ang pananalangin, ang pag-aaral ng Biblia, ang pagpapakabanal, samantalang 1 oras lang sila, 1 linggo. Kaya ang epekto sa buhay ng tao, saan galing? Sa environment of the home. Ano po ang sabi ni Dorothy Low Holt? Pakinggan po natin. Sabi ni Dorothy Holt, if a child lives with criticism, he learns to condemn. Tama? If a child learns with hostility, he learns to fight. If a child lives with ridicule, he learns to be shy. If a child lives with shame, he learns to feel guilty. But if a child lives with tolerance, the child learns patience. If a child lives with encouragement, he learns confidence. If a child lives with praise, he learns to appreciate. If a child lives with security, he learns to have faith. If a child lives with approval, he learns to be like himself. And if a child lives with acceptance and friendship, he learns to find love in the world. Ang tanong, mga kapatid, what is your child living with? There are 10 things that have a major effect on the atmosphere of your home. Basic po ito mga kapatid. 10 bagay na kapag ipinasok mo sa bahay mo, sa tahanan mo, makakaapekto ng malaki sa atmosphere ng buhay mo, makakaapekto sa attitude at karakter ng taong naninirahan doon. Maniwala man ho kayo o hindi. Una, musika. Music. Now, the question is, what kind of music is played in the home and from which quarters you are living? Anong musika ang pinatutugtog? Aminin mo o hindi, kung maiingay, rock music, mga tugtog na nagsisigawan ang laging narinig sa kwarto ng iyong mga tahanan. Naku po mga kapatid, ewan ko kung anong magiging resulta niyan. Now, does the music in your home create mood of peace? Yung bang music na narinig nyo sa inyong tahanan ay nakapagpo-produce ng kapayapaan o ng bagabag, ng galit, ng poot,
Ano pinakikinggan nyo? Mga awiting laban sa gobyerno? Mga awiting pagre-rebelde? Awit ng mga kabaklaan? Awit ng pag-ibig? Awit ng papuri? O anong klase ng music? Basically, it will affect the home depending on the music that you are playing. Mga kapatid, music lover din po ako. Di lang ako magaling kumanta. Yung mga anak ko, kaya po sila nahilig sa... Mga anak ko po, nasa praise and worship eh. They are in the music ministry. Yung aking bunso, nagpe-play ng violin, nagigitara, ngayon nagpipiano-piano na rin. Si Ruben ko, yung anak kong si Rev, ganun din, nagpipiano, naggigitara. Kabibili lang ng bagong gitara, ewan ko kung ginagamit. Yung si Yenyen ko, halos lahat ng musical instrument na pe-play nun eh. Kumakanta rin, si Rev, si Ruben ko kumakanta rin. So they are all into music. Nag-concert nga ho dito yung si TJ Monterde, yung asawa ni Casey Tandingan. Yung pong isang kanta na sikat na sikat nga yung kanta ni TJ, ang ginamit na gitara doon, yung gitara po ng panganay ko. Hiniram. Well anyway, bakit ko po binabanggit ito? Alam niyo po mga kapatid, kung ano yung naririnig na music ng ating mga anak sa bahay natin, yun din ang nakakahaligan nila. Alam niyo po yung mga anak ko, maniwala man kayo o hindi, ang paborito lang kanta, yung mga kinakanta ko. Engelbert Humperdinck, yung mga, ano tawag doon? Mga luma. Kasi yun ang naririnig nila eh. Kaya nahihilig din sila doon. Pero kung ang pinapatugtog ko kayang music eh, yung mga musika ng Ang Bayan Kong Pilipinas, ginagamit para sa pagrarally, para mag-instill ng rebellion, para lumaban sa gobyerno at kung ano-ano pa, yun din ang kalalakihan. Kaya hindi niyo po ba napapansin, sa pamilya ng mga rebelde, puro rebelde rin eh. Ganon din po ang nililinyahan kasi po, kinukondisyon ng mga musikang ito kung ano yung klase ng buhay na tatakbuhin ng ating mga anak. Kaya maging sa simbahan, dapat maingat sa paggamit din ng musika. Because music is so powerful. It creates mood. It can change the mood. Aminin mo man o hindi, pag narinig mo yung musika na I'm dreaming of a white Christmas. Kahit sa Pilipinas mo marinig yan na hindi ka naman nakakita ng snow kahit kailan, it will affect your mood. Tama? Yung kantang yun, pang dito yun sa lugar na may yellow eh. Kasi po dito, White Christmas. At ngayon, guaranteed na naman kami ng White Christmas. Tumataas na po yung yellow eh. Kaya sabi doon sa kanta, just like the ones I used to know. Kaya pag ikay Pilipino, hindi mo dapat kinakanta yan. Sablay yan sa konteksto mo. Bakit? Wala namang White Christmas dyan, just like the ones you used to know. Pero, ang point ko rito, hindi kung tama o hindi ang konteksto, kundi yung idea na pag narinig mo ang kantang ito, dinadala yung espiritu mo sa spirit ng Christmas. Naku, Pasko na. Ngayon po yung kay, yung kay Jose Marichan na whenever I see boys and girls selling lanterns on the street. Yun. Yung mga music na gano'n, nagkikreate ng ibang mood. Naku, Pasko na. Depende kung ano yung memory mo about Christmas. May mga sad memories, may mga good memories, happy memories. Idadalahin ka ng music doon. That is how the music influence you. Right? So kaya nga, good music that can fill the atmosphere of the home for peace and serenity are encouraged. Kaya mag-ingat din. Hindi lahat ng mga musika ay pwede at hindi palibasa sikat at uso ay pwede. Yung anak mo, kung bata pa siya, dalahin nyo sila sa tamang musika. Pangalawa, pictures, poster, banners. What is idolized in your home?
Okay lang naman po mga kapatid. Ay, hindi ko lang alam paano ko maipapakita sa inyo. Ito pong aking, paano ba? Isang araw pipicturean ko. Ito pong aking opisina, nasa basement po ito ng bahay namin. Ito pong nasa harapan ko ay puno din ng larawan. Puno ng picture. Puno ng mga larawan. Nino? Sa kaliwa, picture naming mag-asawa. Larawan po ng inyong lingkod. Tapos sa kaliwa, sa kanan, mga pictures ng aking mga anak ng kanilang graduation, elementary, high school, college. Bakit po nilalagyan ng ganito? Kasi ito yung nagre-remind sa amin ng mga magagandang karanasan. Hindi po namin ito na-idolize, no? So, ang point ko lang dito, anong nakapost sa mga bahay ninyo, mga poster, mga banners, mga pictures? Whether we like it or not, aminin man natin o hindi, ito yung influence ng buhay natin eh. Bakit si Taylor Swift ang nasa iyong dingding? Kasi you idolize Taylor Swift. Bakit sino ba bang artista? Bakit si Piolo Pascual ang nasa dingding mo at kung sino-sino pa? Because you idolize them. There are so many good pictures that glorify God and His creation. And banners can testify. The Bible talks about writing the Word of God in your walls and in your doorpost. Deuteronomy 6:19, Deuteronomy 11:20. Maging sa mga pictures, posters, banners, dapat ang nakikita dyan, mga larawan na nagtetestify ng biyaya at kabutihan ng Diyos. Alam niyo po si Mrs. Camia, may theme ito taon-taon. May theme yung aming, alam niyo po, meron siyang set ng picture frame na pang summer. Meron pong pang fall. No? Iba-iba eh. At ito isineset niya depending on the season. Kaya kami alam na namin, ay magpapalit na naman si Mrs. Camia ng kanyang mga picture frame. Kasi nakakatulong ito. Para yung atmosphere ng bahay ay magmukhang bahay. Minsan yung bahay mukha ng bodega, mukha ng hindi lugar conducive para sa isang maayos na pamilya. Tandaan po ninyo kung ano mga nakasabit sa dingding nyo, ibig lang sabihin yan, yan ang ina-idolize nyo. Nakaka-influence yan mga kapatid sa atmosphere ng inyong bahay. Games. Many games teach ungodly principles that border on witchcraft and satanism. I am not very versed in the games of today, but there are many games na nilalaro sa computer, sa bahay, yung mga board games, yung mga Ouija board, yung mga ano pa ba? Dungeons and Dragons at kung ano-ano pa. Pero meron pa mas malupit na mga games, yung nasa computer. Na talaga namang minsan maghapon yung mga bata walang tayuan. Ang problema ay pinagtataka ko, hindi lang mga bata ang hook dito, pati matatanda. Alam niyo po mga kapatid, pag may bagong labas na games dito sa mga gaming shop dito, nakikita ko ang nakapila, matatanda na. Kung kailan mga nagsitanda, noon sila. Mga kapatid, ewan ko. Pero that affects the atmosphere of the home. So, hindi lang games, pati toys. Many toys in the world today are connected with what? Not with holiness. Many toys na nabibili natin ngayon ay connected saan? Sa alien creatures. Sa mga demonic appearing monster. Ano yung bago ngayon? Yung lababo? Ano? Labubo? Di ba? Hindi ko na nga po diniscuss yun eh. Kasi most of the things in the world are truly influenced by the devil. Yan naman po sinasabi ng 1 John 5:19. Ano po? Ang sabi, the whole world is under the influence of the devil.
So lahat na po ng bagay halos ay may influensya ng masama. Sa mga games pa ba? Sa mga laruan pa ba? Hindi yan ilagay. Sa mga music pa ba? Hindi ilagay yan. So basically, yung mga bata na siyang targeted ng mga demonic things na ito ang i-influensyahan. Pero nakakatuwa, no? Hindi lang mga bata ang ini-influensyahan ng mga demonic things na ito, pati matatanda. Kasi ginagamit po nila ngayon, nagpo-promote ng ganito, yung mga sikat na vloggers, sikat na celebrities, sikat na artista. Tandaan po ninyo, toys take us into a world of make-believe. Kaya ngayon, ang larawan ng kagandahan, si Barbie. Ang larawan ng pagiging mag-boyfriend, si Ken. No, parang luma na yata ginagamit ko example. So when children play with toys, they create scenarios that are associated with the nature of the toy. Is that where you want your children to live? In a make-believe world? In a world of Barbie? In a world of plastic? In a Barbie world? Diba? Ganun namumuhay ang ating mga anak. Hindi lang po music, hindi lang picture, banners, games, toys. Ano pa? Books. While books are not very popular today, wala naman po masyado nang nagbababasa. In fact, tatanungin po kayo, anong huling librong binasa nyo? Naku po, baka sabihin nyo sa akin, nung pampanahon ng elementary kayo. Hindi na to masyadong popular kasi you can buy electronics, media books, we have Google, you can search anything that you want to search. Wala na pong health books ngayon. Kung ikaw ay concerned sa health mo, just Google it. You don't need to buy a book. No? Pero aminin man natin na hindi. Kaya electronics yan or physical books yan, it can still have a powerful impact on the hearts and minds of your children. Even the children's book that we read to our children need to be scrutinized to see what they are teaching. Kaya nga po lumaganap yung paniniwala kay Santa Claus because of the books. Yung mga myth because of the books. Yung mga fairies, yung mga encanto at kung ano-ano pa. Kaya mahalaga, yung mga pinapapasok na yan sa ating bahay. Ngayon, ang mga libro puno ng romance and sex, inappropriate for the ages or for Christian with good moral values. Marami po ngayong mga books, tinutwist na yung katotohanan. Even the Bible are being twisted by philosophies. Kaya importante mga kapatid, yung mga reading materials na meron tayo, yung binabasa natin, ay naandoon po sa matuwid na itinuturo ng banal na kasulatan. Di lang books, magazines. Magazines are another thing that speaks in the home. So ano po bang mga magazine meron kayo? Tik-tik. No? Noong mga panahon namin bata pa kami, yun yung mga bastos na magazine, tik-tik. At kung ano-ano pa. Sa ngayon, yung mga pornographic magazines. Meron ba niya sa bahay nyo na katatakutan mong makita, mabuklat ng anak mo na bata pa? So, iyan po mga kapatid, things that have major effect on the atmosphere of your home. Ano pa? Order and cleanliness. At home that is clean and orderly is a home where virtue is more likely promoted. Bakit ang bahay madumi? Kasi hindi nalilinis. Bakit hindi nalilinis? Napagod yung tagalinis. Kaya po, makikita mo sa isang malinis na bahay, ito po ay maaaring bunga ng shared responsibilities. Tulong-tulong. Kasi kung isa lang ang gagawa, hindi naman talaga malilinis eh. So, para malinis ang bahay, tulong-tulong. May order.
may pagsasaayos, may kanya-kanyang shared responsibilities. Kwarto mo na, hindi mo pa malinis, ipapalinis mo pa sa iba. So chaos yun, di po ba? Kaya yan yung mga things na nakakaapekto sa atmosphere ng bahay. Susunod, mealtime routine. Nakakaapekto yan. Kapag ang pamilya hindi na nagsasalo-salo, kapag hindi na kailangan magluto kasi wala namang kakain, kapag hindi na po nauupo ng sabay-sabay at kanya-kanyang kainan na lang, ano ipinakikita ng bagay na ito? Tandaan po ninyo, mealtime routine can affect the atmosphere of your home. Kaya yung misis ko sabi niya, tatay, kahit minsan tayo ang gumasta. Kasi may panganay po namin hindi na dito nakatira May bahay na pong sarili. Sabi ni Dang, kahit na magastos, let us make sure na kahit once a week, kasalo pa rin natin ang lahat ng ating anak. Let us invite them to eat outside. Kung hindi man sa loob na ng bahay, sa labas. Pero alam niyo po, kahit sa labas, hindi niyo na magawang imbitahan ang inyong anak kung hindi sila nasanay na kayo ay salo-salong kumain. A meal is not simply food, but also the spirit in which it is eaten. Mealtime should be occasions for the happiest kind of exchanges and learning. Mealtime should be a moment of cheerful, solemn communion. A bad meal, take note, a bad meal is not only about food. A bad meal can be redeemed by good conversation. Kahit minsan kakain kami sa pangit na restaurant, ibig sabihin, hindi talaga masarap. Pero dahil sama-sama kayo ron, kwentuhan kayo, hindi nyo na napansin na yung kinain nyo hindi masarap. Pero kahit anong sarap ng pagkain na kinakain ninyo, masama naman ang loob nyo sa isa't isa. Hindi kayang i-compensate ng masarap na pagkain ang masamang conversation. Tama? Ano pa? Television. Mga kapatid, pag wala kang pera at kinakapos ka, at kung merong pwedeng ibenta para tugunan yung pangangailangan mong financial, unahin mo TV. Bakit? Hindi makakaapekto sa dynamics ng buhay ninyo kung wala kayong television. Naku, pastor, hindi pwede. Mag-aaway kami. Aaway kami ng mga bata pag walang TV. Kaya ironic na po, minsan sa Payatas nakatira, nakapanood po ako ng isang palabas kay Jessica Soho nung isang araw. Ay, kay Karen Davila ba yun? Basta isang documentary. Bahay sa Payatas na ang kinakain nila pagpag. Pagpag, yung namumulot ng basura sa mga food chain. Tapos pipiliin yung pwede pa, luugasan, lulutuin. Yun ang kinakain nila. Pero, meron silang TV. Sabi nga nung nag-i-interview meron kayong TV. Ibig sabihin, kahit naman basura at kainin ni basura, basta may TV. Hindi nila isasakripisyo yan. Alam niyo mga kapatid, television is a marvelous invention. It has the potential of reaching the world for the Lord. Kaya nang nauso yung mga tele-evangelist, nakarating yung mensahe ng prosperity gospel kahit sa Pilipinas Nung wala naman yan, alam niyo po sa Pilipinas, wala yung prosperity gospel na yan. Wala yung G12. Hindi paniniwalaan yan. Yung mga G12 na yan, kulto yan. Pero dahil sa telebisyon, nauso nga yung mga prosperity preachers na yan, papayamanin ka, dadami members mo, dadami pera mo, ang pastor ay aasenso. Kaya nainganyo yung mga yan Television ang dahilan yan Sumikat sina Oral Roberts, sina Morris Cerullo, yung mga pastor na Pentecostal. Kaya nagkaloko-loko ang kulturang Kristyanismo sa Pilipinas.
adulterated Christianity meron ngayon. Dahil po sa telebisyon. Pinapasok basta, Christian film ang panoorin natin, mga Christian, hindi palibasa Christian at nakikita niyong Christian. Mostly yung mga evangelist na yan na telebisyon, puro mukhang pera yan. Kaya nandyan yan, nangiengganyo yan ng donation ninyo, kukunin ng pera ninyo. Joel Austin, Joyce Meyer, Creflo Dollar, Kenneth Copeland, Benny Hinn, lahat po ng mga yan, charlatans. Nang layunin, wasakin ang inyong mga paniniwala sa tunay na Diyos at paniwalain sa mga palpak na ebanghelyo. Alam niyo mga kapatid, sabi nga, yung aggressions ng bata, associated yan sa television at sa violence ng TV. Yung less improvement ng bata sa academics, sa pagbabasa, sa pagsusulat, sa comprehension, maiko-communicate and maia-associate sa TV. Magandang imbensyon ng telebisyon kung gagamitin talaga sa maayos at mahusay na entertainment. Pero ngayon, wala ka nang makitang mahusay na entertainment. TV has the potential for great blessing, but uncontrolled TV becomes the source of great evil. Television has the awesome potential of bringing what? Murder in the Christian home. It can bring us rape, adultery, drunkenness, cursing, immorality of every kind, nudity, rebellion, witchcraft, and violence of every description. Yan ang hatid ng telebisyon. At pansampu, internet. The internet, like the television, was unthinkable few years ago. Paano magiging posible na lahat ng bagay ay makukuha mo sa pamamagitan ng internet? It is really an incredible resource. But did you know that 65% of all the material on the internet is pornographic in nature? Children can access sites that teach how to build bombs, how to commit suicide, how to kill someone you do not like, and worse things. The chat rooms are sites for sexual predators and other revolutionaries. It is essential that children be limited in their access until they can handle the responsibility of the WWW, the World Wide Web. Nakuha niyo po mga kapatid? Now, isang oras na. What would happen if Jesus came to our house? Anong masusumpungan niya? Ang tanong, pupunta ba naman si Jesus sa bahay natin? If you will ask me that question, the answer is yes. God is interested in our homes. In fact, ano sabi ni Jesus? He knows what an influence they will have on our children and the future of the church if Christ will visit the home. He told Zacchaeus, baba ka dyan, Zacchaeus, I am going to your house today. What would happen if Jesus came to your house today? Would Jesus feel comfortable in your house? I would like to end this message today with a poem na ang title po, If Jesus Came to Your House. If Jesus came to your house to spend a day or two, if He came unexpectedly, I wonder what you'd do. Oh, I know you'd give your nicest room to such an honored guest and all the food you'd serve him
would be the very best, and you would keep assuring him you are glad to him there. But when you saw him coming, would you meet him at the door with arms outstretched in welcome to our heavenly visitor? Or would you maybe change your clothes before you let him in, or hide some magazines and put the Bible where they've been? Would you turn off the radio and hope he hadn't heard, and wish you hadn't uttered that last loud and hasty word? Would you hide your worldly music and put some hymn books out? Could you let Jesus walk right in? Or would you rush about? And I wonder if the Savior spent a day or two with you, would you go right on doing the things you always do? Would you go right on saying the things you always say? Would life for you continue as it does from day to day? Would your family conversation keep up its usual pace? And would you find it hard each meal to say a table grace? Would you sing the songs you always sing and read the book you always read? And let him know the things on which your mind and spirit feed. Would you take Jesus with you everywhere you'd plan to go? Or would you maybe change your plans or just a day or so? Would you be glad to have him meet your very closest friends? Or would you hope they'd stay away until his visit ends? Would you be glad to have him stay forever on and on? Or would you sigh with great relief when he at last was gone? It might be interesting to know the things that you would do if Jesus came in person to spend some time with you. Ang author po nito, hindi alam kung sino. Pero hindi ba totoo na iyan ang mga bagay na gagawin natin kung sakaling dadalaw si Jesus sa bahay mo? Pagpalain po kayo ng Panginoon mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, para sa ating pag-aaral dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless mga kapatid.